Alam mo ba na minsan, mas matapang at mas matalino ang taong nananahimik? Sa mundo na punong-puno ng ingay at opinyon, hindi lahat ng pagkakataon ay dapat nating pag-usapan. Minsan, ang pagbukas ng bibig sa maling panahon ay nagdudulot ng gulo, sakit o pagsisisi na hindi mo inaasahan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 sitwasyon kung saan ang pinakamagandang gawin mo ay manahimik para hindi ka mapasama sa gulo, para maprotektahan ang sarili mo at para mapanatili ang iyong dangal. Handa ka na bang malaman kung kailan huwag magsalita? Tara, simulan na natin. Number 1. Huwag kang magsalita kapag galit na galit ka. Kapag galit na galit tayo, ang utak natin ay parang nasusunog na pugon ng emosyon. Sa ganitong kalagayan, nagiging mabilis ang reaksyon natin at kadalasan ay hindi na natin pinipili ang mga salitang lumalabas sa bibig. Ang galit ay nagdudulot ng isang klase ng tensyon sa katawan at isipan kung saan nawawala ang malinaw na pag-iisip. Ang mga pangyayari sa paligid ay nagiging isang malaking trigger at ang ating emosyon ay tila isang bagyong hindi mapipigilan. Sa halip na mag-isip muna ng maayos, kadalasan ang unang lumalabas ay salita na puno ng sama ng loob, puno ng sama ng damdamin o kaya naman ay mga pahayag na nakakapanakit. Sa ganitong estado, madalas tayo nagsisisi pagkaraan dahil hindi natin kontrolado ang nangyari sa salita. Mahalagang tandaan na ang galit ay natural na emosyon. Hindi ito masama at hindi rin ito kailangang itago o itatwa. Ang problema ay ang paraan ng pagpapahayag nito. Kapag sinubukan natin kaagad na magsalita o kumilos habang galit, madalas ang epekto ay nagiging kontraproduktibo. Maaaring mas lalo pang lumala ang sitwasyon o masaktan natin ang mga tao sa paligid natin, pati na rin ang ating sarili. Hindi lamang ang relasyon ang nasisira, kundi pati ang ating reputasyon at ang ating kapayapaan sa loob. Sa halip na agad bumigkas o kumilos, ang pinakamahalagang gawin ay bigyan ang sarili ng pagkakataon na huminahon. Ito ay proseso ng pagpapakalma sa sarili, isang paraan para balikan ang mga pangyayari ng may mas malawak na perspektibo. Kapag nakaramdam ka ng galit, tandaan na hindi mo kailangang ipagtanggol agad ang iyong posisyon o ipakita ang iyong lakas sa pamamagitan ng mga salita o kilos. Ang pag-iingat sa salita ay pagpapakita ng kontrol sa sarili, hindi kahinaan. Ang mga taong marunong magtimpe sa oras ng galit ay madalas na mas ginagalang dahil alam ng iba na hindi sila basta-basta nagpapadala sa emosyon. Hindi madaling pigilin ang sarili kapag tinatamaan ng galit, lalo na kung ito ay dahil sa isang bagay na talagang mahalaga sa atin. Pero ang pananahimik sa ganitong pagkakataon ay hindi lamang para sa kapakanan ng ibang tao, kundi para sa iyong sariling kapayapaan. Kapag nabigyan mo ng puwang ang sarili na maghinay-hinay, mas nagkakaroon ka ng pagkakataon na maunawaan ang sanhi ng galit at mas maayos mong mapipili kung paano mo ito ipapahayag ng hindi nakakasakit o nagdudulot ng gulo. Ang galit ay parang apoy na pwede mong gamitin para magpainit, pero pwede rin itong maging sanhi ng pagkasunog kung hindi mo ito hahawakan ng maingat. Kaya sa mga panahong ganito, mas mabuting hayaang lumamig muna ang apoy kaysa agad itong pagkalintutin. Sa ganitong paraan, kapag nagsalita ka na, mas malinaw at matino ang iyong mga sasabihin. Sa ganitong kalagayan, mas madali kang makahanap ng solusyon kaysa sa mas maraming problema. Number 2, huwag kang magsalita kapag wala kang alam sa isang usapin. Isa sa mga pinakamahalagang aral sa buhay ay ang pagkilala sa hangganan ng ating kaalaman. Sa panahon ngayon, napakadaling makapasok sa mga usapan, lalo na sa social media, kung saan bawat isa ay parang eksperto sa lahat ng bagay. Pero hindi lahat ng naririnig natin ay tama at hindi rin lahat ng opinyon ay may sapat na basehan. Kapag napansin mong wala kang sapat na impormasyon o hindi ka komportable sa isang usapin, ang pinakamatalinong gawin ay manahimik muna. Hindi ito tanda ng kahinaan o kawalan ng opinyon, kundi isang tanda ng respeto para sa sarili mo at para sa usaping yon. Kapag pinipilit mong makisali sa isang usapan nang wala kang alam, nagiging bukas ang pinto para sa maling impormasyon na maipasa mo o para masiraan ang tingin sa'yo. Ang pagbibigay ng opinyon
ng hindi tiyak ay nagdudulot ng paggalito sa mga kausap mo, pati na rin sa sarili mo. Sa halip na makatulong o makapagbigay ng linaw, maaari kang maging dahilan ng dagdag problema o misinterpretasyon. Sa kabila ng pagnanais nating maging bahagi ng grupo o makilala bilang matalino, minsan ang pagiging tahimik ay mas epektibo. Hindi lahat ng pagkakataon kailangang magpahayag ng saloobin. May mga usapan na mas mahalaga ang makinig, intindihin ang mga punto at pag-aralan muna bago magsalita. Ang pagiging maingat sa salita ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa sarili. Kapag alam mong hindi ka handa o kulang ang kaalaman mo, mas mabuting magbigay ng panahon sa pag-aaral at pag-reflect kaysa magmukhang nagmamagaling lang. Sa ganitong paraan, pinapakita mo na pinahahalagahan mo ang kalidad ng usapan at ang katotohanan. Bukod dito, ang pag-alam sa limitasyon ng kaalaman ay isang hakbang tungo sa tunay na katalinuhan. Hindi kailangang lahat ay sagutin o komentuhan. Sa halip, ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo pa alam ay nagbubukas ng pinto para sa paglago. Ang mga taong matalino ay hindi natatakot aminin na may mga pagkakataon silang hindi alam ang sagot. Sa ganitong pananaw, nagiging mas bukas ang isip sa pagtanggap ng bagong kaalaman at ideya. Sa kabilang banda, kapag pinipilit mong makipagsabayan sa isang usapin nang wala kang sapat na impormasyon, hindi lang ang iba ang naapektuhan, kundi pati ang iyong kredibilidad. Minsan, mas mapanganib ang magpanggap na alam ang lahat kaysa aminin na may mga bagay na hindi pa naiintindihan. Sa mahabang panahon, ang pagiging responsable sa pagsasalita ay nagdudulot ng respeto at tiwala mula sa ibang tao. Kaya kung gusto mong patunayan ang iyong talino, huwag itong gawin sa pamamagitan ng mga hindi natiyak na salita. Ang pagkilala na hindi ako eksperto dito, hindi pa ako handa magsalita tungkol dito, ay isang uri ng lakas. Sa halip na magsalita ng walang saysay, mas mainam ang manahimik at mag-obserba. Hindi kailangan makipagsabayan sa lahat ng usapan, lalo na kung ang epekto ay pwedeng makasira ng relasyon o magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Tandaan, mas mainam ang isang maingat na salita kaysa sa daan-daang pagsisisi dahil sa pag-impulsive. Number 3, huwag kang magsalita kapag hindi ikaw ang tinatanong. Maraming pagkakataon sa buhay na napapansin nating may mga usapan na hindi para sa atin. May mga diskusyon na nilalagyan ng iba ng pansin dahil sa kanilang opinyon. O kaya naman ay mga grupo na nag-uusap tungkol sa isyong hindi mo naman saklaw o bahagi. Sa mga ganitong pagkakataon, natural lang na maging interesado o makialam dahil sa kuryosidad o kagustuhang ipakita ang sarili. Ngunit ang matalinong tao ay alam kung kailan siya dapat manahimik. Kapag hindi ikaw ang tinatanong, ang pagpasok mo sa usapan ng walang paanyaya ay maaaring magdulot ng hindi magandang impresyon. Hindi ito simpleng panghihimasok lang, kundi maaaring maging dahilan ng tensyon o pagkakaalitan. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo lang nilalabag ang personal na space ng mga taong kasali, kundi pinapakita mo rin na hindi mo naiintindihan ang hangganan ng usapan. Ang pakikisaw-saw sa usaping hindi mo saklaw ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa iba. Ipinapahiwatig nito na hindi mo kinikilala ang pagkakaiba-iba ng opinyon o ang kahalagahan ng tamang timing sa pagsasalita. Sa halip na makatulong, posibleng makadagdag ka lang ng kalituhan o problema. Minsan, ang gusto mong ipahayag ay hindi naman talaga kinakailangan sa sandaling yon. Bukod dito, ang pag-iingat sa pagsasalita sa mga ganitong pagkakataon ay tanda rin ng maturity at emotional na intelihensya. Ang tao na marunong humintay sa tamang pagkakataon at lugar upang magsalita ay mas pinapakinggan at pinahahalagahan. Sa halip na pilitin ang sarili na mapasama sa usapan, mas mainam na makinig at unawain ang mga nangyayari bago magbigay ng saloobin. Ang pananahimik sa mga pagkakataong hindi ka tinatanong ay hindi nangangahulugang wala kang opinyon o ideya. Sa halip, ito ay isang strategy para mapanatili ang respeto at kapayapaan sa paligid. Nagpapakita ito na pinapahalagahan mo ang bawat tao sa usapan, pati na rin ang daloy ng diskusyon na mas magiging maayos kung hindi sinasalanta ng hindi kailangang interbensyon. Sa ganitong paraan, naipapakita mo ang isang uri ng disiplina, ang disiplina sa pagsasalita.
Hindi lahat ng pagkakataon ay para ipahayag ang sarili. May mga sandali na ang pinakamabuting gawin ay manahimik, makinig at pagmasdan ang takbo ng usapan nang walang kinikilingan. Ang ganitong pag-uugali ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Ang pagpili na huwag magsalita kapag hindi ka naman tinatanong ay isang forma ng respeto, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Pinipili mong huwag ilagay ang sarili sa posisyon na maaaring pagsawaan o baliwalain dahil sa sobrang pagsasalita o hindi tamang timing. Sa ganitong paraan, naiingatan mo ang iyong kredibilidad at integridad. Number 4, huwag kang magsalita kapag may sekreto kang dapat ingatan. Kapag may taong nagtitiwala sa iyo ng isang lihim, hindi lang ito simpleng usapin ng pagiging tahimik. Ito ay isang malalim na responsibilidad na kailangang harapin ng may buong puso at pag-iingat. Ang sekreto ay parang isang mahalagang bagay na ipinagkatiwala sa iyong mga kamay. Isang bagay na may bigat at halaga na hindi pwedeng basta-basta ibinubulalas kahit kailan at kahit saan. Kapag sinabi sa iyo ang isang sekreto, ipinapakita nito na may tiwala at respeto ang tao sa iyo at ito ay isang regalong hindi dapat sirain. Hindi madaling maging tagapag-ingat ng mga lihim. Minsan, dala ng pagkausap o pagkikwento sa iba, naiisip nating parang walang masama kung i-share lang ito sa isang malapit na kaibigan o kahit sa isang tao na tingin natin ay mapagkakatiwalaan din. Pero sa bawat pagkakataong ganon, unti-unti itong nagiging isang sirang-lingid na bagay na maaaring makaapekto sa relasyon at pagkakaibigan. Kapag nasira ang tiwala, napakahirap itong maibalik. Kaya sa halip na magmadaling maglabas ng sekreto, mas mainam na timbangin ang mga posibleng epekto nito. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang pinagkakatiwalaan mo na pagsasabihan, kundi pati na rin sa tamang panahon at lugar kung kailan at paano mo ito sasabihin kung talagang kailangan. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Maaari silang magpagaling o makasakit, makabuo o makasira. Ang isang sekretong naibunyag sa maling pagkakataon ay maaaring magdulot ng gulo, sama ng loob at pagkakahiwalay. Kaya kung may hawak ang lihim, dapat maging maingat ka, hindi lang sa pagsasalita, kundi pati na rin sa mga kilos at iba pang paraan ng komunikasyon na maaaring magbigay ng hint o palatandaan. Bukod dito, ang pagiging tagapag-ingat ng sekreto ay isang paraan din ng pagpapakita ng respeto, hindi lamang sa taong nagtiwala sa iyo, kundi pati na rin sa sarili mo. Ipinapakita nito na may integridad ka, na kaya mong panindigan ang iyong salita at hindi ka basta-basta nagpapadala sa tukso o pressure na magbunyag. Sa ganitong paraan, nakakatulong ka upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. Hindi rin madali minsan ang magdala ng isang lihim. Minsan, may bigat ito sa puso na pwedeng maging sanhi ng stress o pag-aalala. Ngunit sa halip na ilabas ito sa mga hindi tamang tao o sa hindi tamang paraan, mas makabubuting maghanap ng mga angkop na paraan para maiproseso ang nararamdaman. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng pagsulat, pagninilay o pag-usap sa taong mapagkakatiwalaan nang hindi nagbubunyag ng detalye ng sekreto. Ang sekreto ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis o pagtahimik. Ito ay isang uri ng pagmamahal at respeto. Isang pagpapakita na handa kang panindigan ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo. Ang tamang paghawak sa mga lihim ay nagbibigay daan upang mas tumibay ang samahan at mas maging matatag ang ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Number 5. Kapag may pang-aalipusta o tsismisan. Kapag ang isang usapan ay umiikot na sa paninirang puri, pag-uusisa sa buhay ng iba at pamumuna ng kapwa sa hindi nila harapan, ito na ang sandaling dapat manahimik ka. Hindi dahil natatakot kang makisawsaw, kundi dahil naiintindihan mo na ang ganitong uri ng usapan ay walang idinudulot na mabuti. Hindi sa'yo, hindi sa taong pinag-uusapan, at lalo na hindi sa samahan ninyong lahat. Ang chismis ay parang apoy na kapag sinabayan mo pa ng hininga, lalong lumalaki. Kapag may naririnig kang masasakit na salita tungkol sa isang taong wala naman doon para ipagtanggol ang sarili niya, hindi mo kailangang magdagdag. Hindi mo kailangang magtanong pa ng mas maraming detalye o makipaghalakhakan sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang pakikisama sa ganitong usapan ay isang anyo ng pagpayag.
Isang tahimik na pagsang-ayon na para bang sinasabi mong, oo, okay lang yan. Pero sa puso mo, alam mong hindi. Ang isang taong marunong manahimik sa gitna ng paninira ay hindi mahina. Siya ay matatag, may prinsipyo, at may respeto sa dignidad ng bawat tao, kahit pa hindi niya ito lubos na kilala. Kasi alam niya na bawat salita laban sa kapwa ay may bigat, may epekto, at maaaring sumira ng buhay, reputasyon o pagkatao. At kung ikaw ang dahilan, kahit hindi mo tuwirang binanggit ang mga salita, kasangkot ka pa rin. Hindi mo kailangang maging tagapagtanggol. Hindi mo kailangang sumabat para magtama o magsermon. Minsan sapat na ang pananahimik bilang isang tahasang pagtanggi sa paglahok sa kabulukang yon. At sa pananahimik mong yon, ipinapakita mong hindi lahat ng naririnig ay dapat sabayan. Hindi lahat ng bukas na bibig ay karapat dapat sagutin. At hindi lahat ng usapang may tunog ay nararapat mong marinig. Dahil ang totoo, ang tunay na karakter ng isang tao ay nasusukat hindi lang sa kung paano siya nagsasalita, kundi lalo na sa kung paano siya nananahimik sa gitna ng ingay ng kasamaan. Number 6, huwag kang magsalita kapag may nagsasalita na mas nakakaalam. May mga pagkakataon sa buhay kung saan napupunta tayo sa isang kwentuhan, sa usapan o diskusyon kung saan hindi tayo ang pinakamarunong, hindi tayo ang eksperto, at lalong hindi tayo ang dapat maging sentro ng atensyon. Pero sa kabila nito, maraming tao pa rin ang nahuhulog sa tukso ng pagpapakitang gilas, kahit alam nilang hindi nila lubos na naiintindihan ang pinag-uusapan. Bakit? Kasi ayaw nilang mapag-iwanan. Ayaw nilang makaramdam ng pagiging kulang. Gusto nilang makasabay, kahit pa pilit, kahit pa wala sa lugar. Ang problema, kapag nagsalita ka sa harap ng taong mas may alam, hindi lang basta kaalaman sa libro, kundi karanasan, lalim ng pag-unawa, at mas matagal na exposure sa paksa. Napapahiya ka, hindi dahil binara ka, kundi dahil kusa mong inilalantad ang kakulangan mo. Hindi mo kailangan sabihin ang hindi mo alam para lang mapansin. Kasi sa totoo lang, mas pinapansin at mas nire-respeto ang taong marunong makinig kaysa sa taong maraming sinasabi pero walang bigat. Ang pakikinig ay hindi simpleng aksyon. Isa itong disiplina, isang kasanayan, isang uri ng kababaang loob na mahirap matutunan sa panahong halos lahat ay gustong marinig. Ang katahimikan sa gitna ng talino ng iba ay hindi dapat ikahiya. Bagkus, ito'y daan para mas lalo mong mapalalim ang iyong kaalaman, para mas maging bukas ang isip mo sa bagong pananaw, at mas maramdaman ng kausap mo na may respeto ka sa kung anong pinagdaanan at alam nila. May mga pagkakataon sa buhay kung kailan hindi mo kailangan maging bida. Hindi mo kailangang itaas ang boses mo para marinig. Dahil minsan, ang pagiging tahimik sa piling ng mas nakakaalam ay hindi kawalan ng boses, kundi pagkilala na may pagkakataon ang bawat isa. At kung ngayon ay pagkakataon nilang magsalita, hayaan mong sa katahimikan mo ay ikaw naman ang tumuto, matuto at tumubo. Hindi ito tungkol sa pagpapalampas ng opinyon, kundi pag-prioritize ng wisdom kaysa ego. Kasi ang taong marunong manahimik sa harap ng talino ng iba, siya rin ang taong handang tumanggap ng karunungan na hindi kayang ibigay ng sarili niyang bibig. Number 7, kapag may away na hindi ka involved. Kapag may alitan sa paligid mo, sigawan, tensyon, iringan o tahimikang puno ng tensyon, at hindi mo naman talaga bahagi ang pinag-uusapan o pinagtatalunan, ang pinakamatinong desisyon ay ang hindi pakikialam. Kahit paramdam mo na may mali, kahit pa nakakagigil na parang gusto mong magkomento, alalahanin mong hindi ito ang laban mo. Maraming taong nahuhulog sa bitag ng pagiging tagapamagitan o taga-depensa kahit hindi naman sila hinilingang pumasok. Yung bang pakiramdam nila, obligasyon nilang ituwid ang mali, protektahan ang isa o ayusin ang gulo. Pero sa totoo lang, ang pagpasok sa isang away na wala ka naman sa sentro ay madalas nagdadala lang ng dagdag na gulo. At mas malala, ikaw pa minsan ang nangmumukhang kontrabida sa huli. Hindi lahat ng mainit na sitwasyon ay kailangan mong salubungin. Hindi lahat ng tensyon ay kailangan mong lunurin ng opinyon. Minsan, ang tunay na tapang ay makikita sa kakayahan mong magpigil, hindi sa pagiging palaban. Kasi kung iisipin mo, kapag pinilit mong pumasok sa alitang hindi mo saklaw, nawawala ang linaw ng intensyon mo. Ang pagtulong mo,
biglang nagmumukhang pakikialam. Ang pagpuna mo, nagiging panghihimasok. At ang opinyon mo, kahit totoo o makatwiran, nawawala ng halaga dahil hindi ikaw ang nararapat magsalita. Kapag nanahimik ka, hindi ibig sabihin duwag ka. Hindi ibig sabihin wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, pinili mong hindi magdagdag ng langis sa apoy. Pinili mong igalang ang proseso ng ibang tao na sila muna ang magharap, sila ang mag-usap, at sila ang dumiskarte sa sarili nilang sigalot. At sa panahon ngayon, kung saan ang bawat salita ay pwedeng i-screenshot, i-clip, i-out of context, ang hindi pagsawsaw ay hindi lang katalinuhan. Isa rin itong proteksyon sa sarili mong pangalan, reputasyon, at dignidad. Walang nanalo sa isang gulong hindi mo naman sinimulan, pero pinilit mong tapusin. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng talino ay ang hindi pag-react. Tahimik ka lang, pero alam mo sa sarili mong tama ang ginagawa mo. Hindi ka nagnanais ng gulo, hindi mo gustong makisawsaw, at higit sa lahat, ayaw mong mapasama sa ingay na wala ka namang ginusto sa simula. Kaya sa susunod na makakita ka ng alitan na hindi ka bahagi, tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba talaga ako kung magsasalita ako? O baka naman ako ang maging sunog sa apoy na hindi ko naman sinindihan? Kung hindi ka sigurado sa sagot, isa lang ang pinakamatalinong gawin: tumahimik. Number 8, manahimik ka kapag may nagdadalamhati. Kapag may isang taong dumaraan sa matinding kalungkutan, maaaring dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, pagkasira ng isang relasyon, biglaang pagbabago sa buhay, o isang kabiguang hindi nila inaasahan, ang unang reaksyon ng marami ay magsalita. Magsabi ng kahit ano, basta lang may masabi. Subalit ang totoo, sa mga ganitong sandali, hindi kailangan ng salita. Kadalasan, ang mga pinakakaraniwang sinasabi sa isang taong nagdadalamhati ay hindi talaga nakakatulong, kundi lalo pang nagpapabigat ng pakiramdam. May mga salitang bagamat galing sa mabuting intensyon ay nagiging mapanliit sa bigat ng pinagdaraanan ng isang tao. Minsan ay tila minamadali ang paghilom ng sugat, binubura ang bigat ng sakit, o binabaliwala ang lalim ng kanilang emosyon. Ang pagsasabi ng mga bagay tulad ng "kaya mo yan, may mas malala pa sa'yo" ay tila simpleng pagdamay, pero sa katotohanan, nakakabawas ito sa space na kailangan ng isang taong nagluluksa. Ang totoo, may mga kirot na hindi natin kailangang sagutin. May mga luhang hindi natin kailangang punasan, kundi hayaan lang na bumagsak. Dahil hindi tayo naroroon upang itama ang sakit nila. Naroroon tayo upang samahan silang dalhin yon, kahit saglit. At sa mga panahong yon, ang katahimikan ay mas malalim kaysa anumang payo, sermon o pahayag. Ang hindi pagbubukas ng bibig sa gitna ng dalamhati ng iba ay hindi pag-iwas, kundi paggalang. Ito'y paraan ng pagbibigay ng space sa damdamin ng taong nagdadalamhati. Katahimikang may kahulugan, presensyang hindi kailangan ng paliwanag, sapagkat may mga sugat na hindi kailangan ng lunas mula sa labas, kundi ng pakikisama sa loob ng katahimikan. Ang tunay na pakikiramay ay hindi laging nabibigkas. Ito ay nararamdaman. At kung minsan, ang tahimik mong pagtayo sa tabi ng isang pusong sugatan ay higit pa sa libu-libong salita. Number 9, huwag kang magsalita kapag nagpapayo ka pero wala kang empatya. Isa ito sa mga pinakamaselang sandali kung kailan dapat tayo ay sarado muna ang bibig kahit gaano ka pa kadesidido na tumulong. Kasi ang pagpapayo ay hindi lang basta pagbibigay ng solusyon. Hindi ito parang checklist ng mga dapat gawin. Hindi ito karera kung saan una kang makapagbigay ng tamang sagot. Isa itong sining, isang maselang proseso ng pakikinig, pag-unawa at paglalapit ng loob sa taong nasasaktan o naguguluhan. Kapag wala kang empatya o yung kakayahang maramdaman ng pinagdadaanan ng isang tao mula sa kanilang pananaw, parang sinasaksak mo sila gamit ang isang payong. Kahit pa ang layunin mo ay protektahan sila mula sa ulan, mas nararamdaman nila yung tusok kasi yung tulong. Nagmumukha kang malamig, disconnected o masyadong logical. Sa halip na gumaan ang loob ng kausap mo, mas napapabigat ito dahil pakaramdam nila hindi mo talaga sila naiintindihan at lalong hindi mo sila naririnig. Madalas, ang taong dumudulog sa atin para maglabas ng saloobin ay hindi naman talaga naghahanap ng sagot. Hindi sila umaasa ng lecture. Hindi nila kailangan ng listahan ang dapat gawin bukas. Ang kailangan nila ay maramdaman na may isang taong handang tumigil, handang makinig,
at handang umupo sa tabi nila sa gitna ng bagyong dinadala nila sa dibdib. Kailangan nila ng presensya, hindi ng preskripsyon. Kung pipilitin mong magsalita ng wala sa tamang pakiramdam, lalabas na parang binabaliwala mo ang bigat ng kanilang nararamdaman. Parang sinasabi mong, madali lang yan. O kaya naman, kasalanan nila kaya sila nahirapan. Imbis na makatulong, nakadagdag ka pa sa sugat. Imbis na maging ilaw, naging anino ka. At minsan, yung isang payo na binitiwan mo ng walang damdamin ay sapat na para hindi na sila muling magbukas sa'yo o sa iba pa. Kaya sa ganitong pagkakataon, ang pananahimik ay isang anyo ng malasakit. Kapag pinili mong huwag magsalita hanggat hindi mo palubos na nararamdaman ang bigat ng loob ng kausap mo, ipinapakita mong hindi lang isip ang ginagamit mo, kundi puso. Hindi mo lang sila pinakikinggan para sagutin, pinakikinggan mo sila para maramdaman. At yan ang klase ng katahimikan na tunay na nakakagaling. Number 10, manahimik ka kapag nasa harap ka ng authority o legal proceedings. Sa mga pagkakataong kaharap mo ang isang taong may kapangyarihan, gaya ng pulis, abogado, hukom o opisyal ng gobyerno, mahalagang timbangin mo ng mabuti ang bawat salitang bibitiwan mo. Hindi ito ordinaryong usapan. Sa ganitong mga sitwasyon, lahat ng lalabas sa bibig mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Kahit hindi mo intensyon o kahit sa tingin mo ay inosente lang ang sinabi mo. Kapag ikaw ay nasa ganitong uri ng sitwasyon, ang bawat salita ay may bigat. Hindi ito tulad ng karaniwang sagutan kung saan pwede mong bawiin, itama o ipaliwanag pa ang sinabi mo. Sa mundo ng batas at kapangyarihang formal, ang bawat salitang binabanggit ay nai-record, naitatala at binibigyang kahulugan batay sa interpretasyon ng taong may otoridad. Kaya kung hindi ka maingat, maaari kang madapa, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa sinabi mo. Ang tahimik na pag-upo at mahinahong pakikinig ay hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty o takot. Sa kabaligtaran, ito ay nagpapakita ng pagiging mahinahon, responsable at may pangunawa sa bigat ng sitwasyon. May mga pagkakataon na kahit totoo ang gusto mong sabihin, hindi ito dapat idiretso ng walang tamang konteksto. May mga tanong na parang simpleng pangungumusta lang, pero kapag sinagot mo ng mabigla-bigla, maaari nitong mabuo ang isang maling kwento. Sa harap ng mga taong may legal na otoridad, mas mainam na panatilihin ang katahimikan hanggang hindi mo pa lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Hindi sa lahat ng oras dapat kang sumagot kahit pa tinanong ka. Dahil may mga tanong na hindi para sa kapakanan mo, kundi para suriin ang kabuuan ng pagkatao mo, ang pagkakabuo ng iyong kwento at ang butas ng iyong panig. Kapag nagsalita ka ng hindi napag-isipan, maaaring magsanga-sanga ang usapan at umabot sa puntong ikaw na mismo ang naghukay sa sarili mong butas. Ang pananahimik ay hindi kawalan ng lakas ng loob. Sa katunayan, ito ay anyo ng disiplina at matalinong pagkontrol sa sarili. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili laban sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa ganitong pagkakataon, ang tunay na matapang ay hindi ang maingay, kundi ang marunong maghintay, magtimpi at magsalita lamang kung kailan ito makakabuti. Sa mundong puno ng ingay, opinyon, argumento at mga salitang walang patutunguhan, ang katahimikan ay isang uri ng kapangyarihan na hindi madaling matutunan. Hindi ito simpleng pagpigil sa sarili. Ito'y disiplina. Isa itong anyo ng katalinuhang hindi kayang sukatin ng karunungan sa libro o taas ng pinag-aralan. Ang katahimikan ay sining, isang kakayahang piliin ang hindi palaging popular, pero laging tama. Maraming tao ang akala nila kapag tahimik ka, mahina ka. Kapag hindi ka nagsalita, ibig sabihin ay wala kang alam. Kapag hindi ka lumaban ng salita, ikaw ang talo. Pero ang totoo, ang taong marunong manahimik sa tamang oras ay may taglay na panloob na lakas na hindi kailanman kayang tapatan ng sinuman. Kasi hindi madaling pigilan ang sarili, lalo na kung puno ka ng emosyon, ideya o paninindigan. Pero ang taong marunong magtimpi ay hindi alipin ng bugso ng damdamin. Siya ang tunay na malaya. Ang bawat salitang binibitawan ay may bigat. Hindi ito nawawala sa hangin. Kumakapit ito sa isip, sa damdamin at sa alaala ng taong nakarinig. At sa panahon ngayon na lahat ng bagay ay pwedeng i-record, i-post, i-share at i-bash, mas kailangan natin ng katalinuhang tumahimik kaysa karunungang magsalita. Sapagkat ang salita ay parang apoy.
pwedeng magpainit, pero pwedeng manunog. Kung wala kang sasabihing makakatulong, makakapagpagaan o makapagpapatatag sa isang tao, baka ang pinakamahusay na desisyon ay ang manahimik. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mas pinili mong maging mapanuri. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Hindi dahil wala kang boses, kundi dahil mas pinipili mong gamitin ang boses mo sa tamang panahon, sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng paninindigan. Sa maraming pagkakataon, ito ay anyo ng respeto, ng kapayapaan at ng pag-unawa. At minsan, ang hindi pagsagot ay sagot na. Ang hindi pagpatol ay panalo na. At ang hindi pagsasalita ay mas maingay pa kaysa sa sigaw, kung ang laman nito ay dignidad, karunungan at puso. Kaya sa mga sandaling gustong-gusto mong magsalita, magpaliwanag, makipagdiskusyon o mga tuwiran, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba'y makakatulong? Makakatama ba ito ng mali? O baka mas lalo lang itong magpapalala ng gulo? Kapag natutunan mong sagutin ang tanong na yan ng may katapatan, matututo kang gamitin ang katahimikan hindi bilang takot, kundi bilang lakas. At sa puntong yan, mararamdaman mong hindi mo kailangang magsalita para marinig. Dahil tahimik ka mang naglalakad, may bigat ang bawat yapak mo.